Ito pala yung plano at gagawin ni Senador Ping Lacson at approve ng Senado, especially ni Senate President Tito Soto. Hindi lang pala sa issue ng flood control tututok ang pagbabalik ni Senador Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Pati pala yung may kaugnayan sa ayuda. Kasi may problema rin sa ayuda, tupada. Marami po. Basta may kaugnayan sa graft and corruption. Hindi lang sa flood control. Lahat ng infrastructure project ng pamahalaan. Hindi lang pala DPWS. Pati yung farm to market road ng Department of Agriculture, sisilipin din ng Blue Ribbon Committee. Pati yung sinasabing bilyon o trilyon pangsuhol daw ng DPWH sa mga politiko. Wow! Grabe. Nabataan yun? Meron daw 1 trillion, more or less, na pondo ang DPWH or budget ng DPWH. Pangsuhol lang sa politiko. Parang yung mga congressman o senador, halimbawa ay merong problema, para manahimik, bibigyan ng 100 million project, 50 million project. Ganun pala ang galaw. Iimbestigahan na rin yun. Nakakaya, no? Pati pala yung ayuda, may mga scam. Kaya nagagalit siguro sa atin ang kalikasan. Sunod-sunod ang typhoon, may earthquake, may volcano eruption, at kung ano-ano pa. Isipin mo pati ayuda may anomalya. Di ba yung ayuda ay pantulong na direkta sa mahirap? Pati pala yun, may racket. Ay ang daming involved na opisina at politiko dyan sa ayuda. Kung yung mga gunita, nung panahon ni Speaker Romualdez, active na active ang mga congressman ng 2025 before election, magbigay ng ayuda. Gamit na gamit ng DSWD. Ang Department of Labor and Employment, mayroong tupad. DSWD, mayroong ayuda. Ang Department of Transportation, mayroong ding ayuda sa mga driver. So lahat pala yan, pinagdududahan, may anomalya. Grabe. So hindi talagang mahirap ang Pilipinas. Mayaman tayo, pinagnanakawan lang ng mga abusado. At dekada na panahon. Marami ng taon na tayo kaya mahirap dahil inaabuso, pinagnanakawan ng mga gahaman sa kapangyarihan at salapi ng bayan. Yan ang totoo. Pero masyadong malawak. Tulungan natin at pagdasalan natin si Ping Lacson na sa kanyang pagbabalik ay kanyang mapagtagumpayan ito. Tagumpay ng Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga at expose ng katiwalian ay papabor sa mamamayang Pilipinong may-ari ng pera. Ang kukontra dito, ang haharang dito, politiko man o sibilyan, may sariling interes at pinoproteksyonan siguro ang kanilang galaw. Kasi kung matino ka, bakit mo pipigilan ang paghahanap ng katotohanan? Maliban nga kung ikaw yung tatamaan, personal interest sa mga kaibigan mo, puproteksyonan mo, yan ang magiging salungat. Dito ho sa isyong ito na dating aabangan. So, malaki nga mo. Hindi lang flood control scam. Lahat ng kaduda-duda na pinagkagastusan ng pamahalaan sa nakalipas na mga taon, huhukayin pala ito ng Blue Ribbon Committee. Sana hindi lang majority ng mga senador ang sumuporta. Sana lahat, pati yung mga oposisyon. Kasi sila senador ng bayan, hindi sila senador ng iisang pamilya o hindi sila senador ng kailang partidong pampolitika. Sila ay pinapasweldo ng mamamayang Pilipino dahil senador sila ng mamamayan ng Pilipinas. Kaya dapat ipakita nila, huwag silang humarang. Ito pa yung isa.
nagkatotoo na ang sinabi ni Pangulong Marcos na ang korupsyon sa flood control nationwide, korupsyon sa mga infrastructure nationwide, ito na yung nangyari. Di ba sabi ng Pangulo sa unang press conference ng kanyang ihayag ang mga posibleng kontraktor na nasa likod ng scam na ito? Nationwide ang mga kontratang nakuha nila. Merong isang kontraktor na halos lahat doon na project na salihan nakuha. So itong tama yung sinasabi na hindi lang sa Bulacan, sa Pampanga at Mindoro ang korupsyon sa flood control. Malinaw na sa Kabisayaan, may nangyari din. Kaya lalo na sa Cebu province kung bakit sila binaha. Dahil walang kwenta yung flood control, hindi nakayanan, hindi naharangan yung malakas na daloy ng tubig galing sa kabundukan. So palpak. Ang sabi ngayon ng Malacanang at ng Senado, lalo na ang Blue Ribbon, nationwide din ang gagawin nilang pag-iimbestiga. Kaya yung mga may kinalaman, hindi kayo safe. Walang safe sa panahong ito na merong kinalaman sa graft and corruption. Dating congressman, kasalukuyang congressman, dating senador, kasalukuyang senador, dati at kasalukuyang mga opisyal, governor o mayor. Papalit-palitan lang naman sila eh. Lahat naman yan may mga racket. Di naman gaganda ang buhay ng mga yan kung sa sweldo lang. Dahil napakalit na sweldo ng nasa gobyerno. 300,000 sweldo ng senador at congressman. Paano magkakamansyon yan? Ang mga gobernador at mayor mga wala pang 200,000 conforme sa laki ng city at probinsya sa sakop mo. Bakit may mansyon? Bakit may luxury car? Mga kontraktor, kung talagang 5%, 10% lang kinukuha sa kontrata, bakit ang luluho ng buhay nila? Mga engineer sa gobyerno o pinagdadaanan ng mga kontrata, bakit ang sasarap ng buhay nila? Ang lilit naman ang sweldo. Ang daming tanong. Ang sagot nandiyan na rin. Korupsyon. Abusado sa pera ng bayan. Malamang sa Mindanao may ganoon din. Nalalaman lang natin ang kapalpakan ng mga project pag binaha. Kahit sa Mindanao, binabaha. Nakita nyo sa Davao City, pati yung libingan, sementeryo, binaha. Isang araw, nung nakaraan linggo lang, November 1. Di ba, merong lumabas na video at picture na sementeryo sa Davao City, binaha, lubog sa baha. Patay na, lumubog pa sa baha. Kaya pala, pati yung buhay, walang kabuhay-buhay. Kasi yung patay na, binabaha pa rin. Wow! Pasintabi na po sa may mga kamag-anak. Ganon ang kalala ang sitwasyon. Kaya panahon na para ho talagang sabihin natin ang katotohanan para medyo magluwag ang dibdib ng mga Pilipinong may-ari ng pera. Ngayon kasi lahat nagtatanong, bakit may korupsyon? Ngayon sila nagtatanong, bakit nagkakaganyan? Ayan, dahan-dahan kong sinasagot at ipinapaliwanag ang mga posibleng pinanggalingan ng kailang ginagawang kalokohan.